Habang nagkagulo sa loob ng kulungan, nakita naman ni Tyrone ang pagtakas ni Vito kaya sinundan niya ito. Nagtagumpay naman si Vito sa kanyang pagtakas pero hindi nila alam na kasakay na si Tyrone sa bubong na kanilang sasakyan. Ngunit napansin nila kaagad na may tao sa bubong ng kotse kaya huminto sila nito. Bumaba kaagad si Tyrone at nakipag-away naman siya sa tauhan ni Vito. Tumakbo kaagad siya upang hindi siya mahuli pero sinusundan pa rin si Tyrone sa tauhan ni Vito at nagkaroon sila ng matinding pagtutuos. Nagawa naman ni Tyrone na agawin ang baril ng lalaki kaya binaril niya ito kagad sa binti. Tinanong din niya ang lalaki kung nasaan ang bahay na bato at saan nila dadalhin si Vito pero hindi naman sumagot ang lalaki. Tinangkaan pa niyang saksakin si Tyrone at no choice si Tyrone kundi patayin niya ito. Kinuha kagad ni Tyrone ang cellphone ng lalaki para tawagan si Jasmine. Nung sumagot na si Jasmine sa kanyang tawag, sinabihan kagad ni Tyrone si Jasmine na nakatakas siya nito sa kulungan at pati na rin si Vito. Itatakas na rin ni Vito si Iris at nagtanong siya kay Jasmine kung nasaan sila ngayon. Ang sagot ni Jasmine, nandito sila sa bahay ni Aster. Kaya sinabihan ulit ni Tyrone si Jasmine na umalis na sila sa bahay ni Aster. Siya ang pakay nila, delikado sila nito ngayon. Tumawag siya ng Inlia at humingi siya ng tulong nito. At bigla na lamang naputol ang kanilang pag-uusap. Bumiyahe na sina Pascual at Sandro para ihatid si Iris sa kulungan. Ngumingiti pa si Iris dahil alam niya na may susundo sa kanya para itakas siya nito. Mga ilang sandali may biglang humarang sa kanilang daan at pinagbabaril pa nito ang mga pulis. Nagawa naman nila Sandro at Pascual na makaalis mula sa engkwentro pero sinusundan pa rin sila ng mga armadong lalaki at pinagbabaril pa ang kanilang sasakyan. Noong hinarangan ang kanilang daan, kinakailangan nilang bumaba at makipagbarilan sa kanila. Habang nakikipagbarilan sina Pascual at Sandro sa mga tauhan ni Vito, tinulak naman ni Iris si Sandro upang mabaril ito at para makatakas na siya. Nagkaroon na nga na matinding tama si Sandro at pinipigilan naman ni Pascual ang pag-agos ng dugo sa sugat ni Sandro upang hindi ito mamatay. Sa pagdating nila sa ospital, tinawagan kagad ni Pascual si Jasmine para ipaalam na nabaril si Sandro at nakatakas si Iris. Nasa kritikal ang kondisyon ni Sandro ngayon. Humingi na nga ng tulong si Jasmine kay Pascual na kailangan nilang madala sa isang ligtas na lugar sina Lily at Camila. Ang sabi ni Pascual, siya na ang bahala. Magpapadala siya ng mga agent sa kanila. Dumating na rin sina Lily at Camila sa bahay ni Aster kaya pinuntahan kaagad ito ni Jasmine. Sinabihan kaagad ni Jasmine si Lily na sina Mira, Dahlia, Tumi at Mang Berting nadala na sila sa safe house. Ngayon kailangan lang nila hintayin si Eric pati mga kasama nito para madala na rin sila doon. Nagtanong si Lily kay Jasmine, sila lang ni Camila ang pupunta doon. Ang sagot ni Jasmine, hindi siya pwedeng sumama sa kanila. Siya ang pinupuntirya ni Iris. Gusto ni Iris na gumanti sa kanya. Kung hindi sila lalayo sa kanya, silang dalawa ni Camila madadamay. Hindi sana papayag si Lily na hindi sumama sa kanila si Jasmine. Ngunit pinagsabihan siya ni Jasmine na gawin niya ito para sa kaligtasan ng kanilang anak. Mga ilang sandali may dumating na mga sasakyan. Ang akala nila ng mga Inlia na ito. Pero hindi nila alam na mga tauhan pala ito ni Vito at nagpapanggap bilang Inlia. Naisakay na sina Lily at Camila sa van na walang kamalay-malay si Jasmine na hindi ito taga-Inlia. Sa pag-alis nila Lily at Camila, tinawagan kagad ni Jasmine si Pascual. Sinabihan ni Pascual si Jasmine na papunta na sila. Huwag silang lalabas ng bahay hanggat hindi pa sila nakakarating. Nagulat na lamang si Jasmine sa kanyang narinig na hindi pala taga-Inlia ang kumuha sa kanila ni Lily at Camila. May masama kayang gagawin si Iris kay Camila? Yan ang ating aabangan sa Lavender Fields. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.